Sa ito pong ikatlong awiting espiritual, page 340, Electing Grace. Electing Grace, sing. In eternity, God chose to save many sons of Adam's race. Then He sent His Son to Calvary, there to suffer in their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us as His own. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Sa ating pong muli at awit ng espiritual, He included me, page 300. He included me. He included me, sing. Before the world began, God loved me
pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon Diyos. Ating pong tawagin ng ating mga ngaral si Pastor Noel Melgares. Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoong Diyos sa araw na ito na kanyang binanal at ibinukod para atin pong ipangilin. Yes. Purihin natin ang ating Diyos sapagkat dalawang kaluluwa naman ang naligtas at idinagdag sa iglesia ng Panginoon. Ewan ko kung darating sila ngayon. Baka mamaya pa kasi Lord Supper natin mamaya eh. So si Sister Lenny at saka si Sister Maribel. Sa matagal ding panahon ay nagpasya sila na sumunod sa Panginoon sa water baptism. So isinagawa natin ang bautismo noong Friday. Salamat sa Panginoon. At purihin din ang ating Panginoon dahil meron tayong mga panauhin. Kasama natin si Sister Jen at ang kanyang husband. Sister Jen, siya yung teacher ng aming apo, si Kaden. Kasama nila ang kanilang bunso. Purihin ang Panginoon. At niloob ng Panginoong Diyos na kayo ay makadalo dito. Naway maging pagpapala sa inyo ang pagtitipong ito at ang mensahe na ipahayag. So ito yung church ng Panginoon dito. Ito ay Little Flock, Mumunting Kawan. Dito ay dinadao sa bahay. So ito ay church in the house. Ito ay New Testament yan eh. Practice yan eh. Ang mga iglesia kasi nung panahon sa mga bahay sinasagawang pagtitipon. So may mga iglesia sa mga bahay. In the book of Acts. No? Kaya hindi na yan katakataka. Nauso na lang yung mga building, mga malalaking gusali, mga katedral, pero noon, sa bahay lang, sinasagawa mga pagtitipon. Sa bahay ng mga pamilya. Yan. At regardless kung ang pinagtitipunan ay katedral, o chapel, o bahay, hindi ho namimili ang Diyos. No? Nangako ang Panginoong Jesucristo na kung may 2 o 3 na nagkakatipon-tipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Hindi niya sinabing kung may 200 o 300, hindi niya sinabing kung may 2,000 o 3,000 na nagtitipon-tipon sa kanyang pangalan, nandun siya. Hindi ho interesado ang Panginoong Sus sa dami. Gaya ng pinag-iinteresan ngayon ang karamihan sa mga pastor, mga mangaral at mga miyembro, paramihan sila. Hindi ho paramihan. Wala tayong makikita sa Biblia na paramihan. A-attend si Jesus Christ kahit 2 lang o 3. Basta true church. Yan. Anuhin mo yung 2,000, 3,000. Hindi naman totoong iglesia ng Panginoon. Diba? Wala sa tamang katuruan, wala sa tamang aral. Walang Panginoon doon. Hindi siya pupunta roon. Doon siya pupunta sa tunay na iglesia. The Church of the Living God, the pillar and ground of truth. Yan ang karakteristik ng church ng Panginoon. The Church of the Living God. The pillar and ground of the truth. Kaya pagka ang church walang truth, hindi church yan ng Diyos. Hindi niya kikilalaning church niya yan. Kasi ang karakteristik ng church ng Panginoon ay pillar and ground of the truth. And Jesus Christ is the truth. God the Father is the truth. The Holy Spirit is the truth. The Triune God is the truth. The Bible, the Scripture is the truth. Kaya yung church, truth. Hindi tururut. Yan. Kaya lahat yan truth. Tapos yung mga believers, yung mga kaanib, namumuhay sa truth. Sila'y pinasasakdal. Sila'y sinasanctify ng truth. Sabi ni Jesus Christ, prayer niya sa kanyang Father para sa kanyang mga alagad, sanctify them through thy word. Thy word is truth. Yeah. Walang ibang pwedeng makapagpapasakdal ng ating buhay bilang mga mananampalataya kundi katotohanan. Kaya lagi tayo sa truth. Tayo ay lovers of the truth. Pagka hindi truth, wala. Baliwala yan. Walang kahalagahan yan. Kaya dapat tayo ay nasa truth. At syempre, yung truth, nilalakaran natin.
we should walk in the truth. So tayo ay dadako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pumunta tayo sa truth. Buksan natin mga Bible sa 2 John chapter 1. Isa lang namang chapter yan. Verse 9 ang ating babasahin. 2 John verse 9. 2 John 9. Babasahin ko sa King James Version English and then Tagalog. Ganito ang sabi sa English. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Tagalog. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Sa ibang salin, ang sino mang sumasalangsang at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral, part 2 na, and the last part ng pamagat na mensahe, the doctrines of grace, the doctrine of Christ. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa Diyos sa panalangin, tayo magsiluhod. Banal naming Diyos, dakila, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat, purihin kayo, luwalhatiin, sambahin, at parangalan. Nagpapasalamat kami sa iyong biyaya na ipinagkakalim sa amin araw-araw, na patuloy na nag-preserve, nag-sustain at nag-enable sa amin. Karapat-dapat kayong sambahin, parangalan, at purihin. Nawa ang banal na pagtitipong ito ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong patnubay at gabay sa aming pagtunghay ng iyong mga salita. Panalangin namin, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan, ang mag-akay sa amin sa liwanag at katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mensahe, maliwanagan lahat ng mga magikinig, Panginoong Diyos, mahayag ang iyong kadakilat, kaluwalhatian, lubos pa namin kayo makilala at ang iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Gawin niyo po pagpapalang mensahe, Panginoong Diyos, mangusap kayo sa puso ng bawat isa at makita namin ang tunay naming kalalagayan sa salamin ng iyong mga salita. Sa banal na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. So ito part 2, pagpapatuloy ng ating pag-aaral about the doctrines of grace, Christ doctrines. Last Sunday ay ating inalam kung ano ba yung doctrines of grace or sovereign grace at bakit natin ito pinaniniwalaan. So magkaroon tayo ng pagbabalik aral para ma-refreshen tayo muli sa ating mga natalakay nung nakaraang linggo. Pag sinabing doctrines of grace, ito'y tumutukoy doon sa 5 puntos ng katuruan pagdating sa kaligtasan. Mas kilala ito sa tawag na the 5 points of Calvinism or yung tinatawag na tulip doctrine. T stands for total depravity, U stands for unconditional grace, L stands for limited atonement, I stands for irresistible grace, and P stands for perseverance of the saints. Na mamaya explain natin bakit mas prefer natin yung doctrines of grace kaysa sa TULIP acronym or Calvinism. Now, ano ang nilalaman nitong mga katurong ito? Banggitin natin bilang pagpapaalala sa atin. Pagdating sa total depravity, ito yung katuruan na nagsasabi at nagpapahayag na nang ang tao ay nalaglag sa kasalanan, ang inherent corruption ng kasalanan ay kumalat at humawa sa buong pagkatao ng tao. Intellect, will,
at emotion. Or mind, heart, and will. Walang exempted. Every part ng pagkatao ng tao ay corrupted ng sin. At ang tao po ay naging likas na makasalanan at tinaguriang spiritually dead. Pagdating sa mga bagay na spiritual, ang tao ay patay. At pag sinabing patay, hindi medyo patay ha. Talagang patay. Ibig sabihin, walang buhay. Diba? Pag ang tao humihinga pa, medyo patay. Naghihingalo pa yan eh. Pero pag wala ng buhay, patay. Diba? Gaya ng sinabi doon Santiago 2 na ang katawang walang espiritu ay patay. Now dahil dito, dahil sa pangyayaring ito, ganap na nawala sa tao ang lahat ng kakayahan ng kalooban sa anumang kabutihang espiritual na may kaugnayan sa kaligtasan. Kaya bilang isang likas na tao na lubos na tumiwalag sa kabutihang iyon at patay sa kasalanan, ay hindi niya magagawa sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas o kakayahan na baguhin ang kanyang sarili. O hiyandaman ang kanyang sarili para doon. Because man lost his spiritual ability to do any spiritual good concerning salvation. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi tayo naniniwala sa doctrine of free will. Naniniwala tayo na ang tao ay may will, pero hindi free. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, ang taong gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. John chapter 8, verse 34. Slave by sin. Kaya hindi malaya. Pag sinabing slave, hindi malaya. Alipin ng kasalanan. Ang Panginoon ng taong makasalanan ay ang kanyang kasalanan. Hindi ang Diyos. Hindi ang kanyang ang Panginoon, kundi ang kanyang sarili. Listen, ang tao pupunta sa impyerno dahil ginusto niya yon. Ang tao pupunta sa langit dahil ginusto yun ng Diyos. Mapupunta ang tao sa impyerno at doon mapapahamak dahil sa kanyang free will. Mapupunta sa langit ang tao dahil sa free grace ng Diyos. You see? Ang tao pupunta sa dagat-dagatang apoy at doon ay parurusahan magpakailanman sapagkat pinili niya yon. Ang tao pupunta ng langit kasi pinili siya ng Diyos. Amen. Yan ang doktrina ng biyaya. Yan ang ibig sabihin ng total depravity. Dumako tayo sa ikalawa, unconditional election. Now, dahil ang tao ay patay sa kasalanan, totally depraved, totally unable to do any spiritual good in the sight of God, hindi niya kayang simulan ng pagtugon sa Diyos, sa makatuwid. Sa nakaraang walang hanggan, hinirang ng Diyos ang ilang tao at itinalaga niya para sa kaligtasan. Kasi wala hong ibang kaparaanan na maliligtas ang tao. No? Considering yung kanyang depravity, considering yung kanyang corruption, kundi italaga siya ng Diyos sa kaligtasan. Kaya nga, dyan papasok yung banal na pagkapili, banal na pagkahirang. May pinili ang Diyos para sa kaligtasan. Yung election at predestination, nasa Bible yan. Hindi ko maintindihan bakit maraming pastor galit dyan. Nasa Bible yan eh. O sige, makipagtalo kayo sa Biblia. Nababasa naman eh. Diba? Pero maraming nagagalit dyan na kinamumuhian niyang aral na yan. Pero tayo hindi. Niluluwalhati natin ng Diyos dahil sa katuruang yan. Ang election at predestination ay walang kondisyon. Ibig sabihin, nung ang Diyos ay may pinili para sa kaligtasan, hindi yun nakabatay sa tao. Hindi. Hindi yun nakabatay sa gagawin ng tao. Hindi. Walang batayan. Walang batayan. Kaya nga, unconditional. Yan. Walang batayan. Hindi sila nakabatay sa tugon ng tao dahil nga ang tao ay hindi makatutugon. Hindi nga niya gusto eh. Pamiliin mo ang tao sa Diyos at kasalanan. Kasalanan ang pipiliin. Amen. Bakit? Dahil nga ang tao may likas na kasalanan. Kung ano kanyang likas, yun ang kanyang pipiliin. Amen. Parang leon yan eh. Pamiliin mong leon. Gulay o karne.
Siyempre, pipili ng leon, karne. Bakit? Likas siya na kumain ng karne, hindi gulay. So, ang taong makasalanan, na may likas na kasalanan, pag pinamili mo yan, mabilis pa sa alas 4, pipili niya kasalanan. Bakit? Sapagkat ang tao ay umiibig at naliligayahan sa paggawa ng kasalanan. Yan ang tao, totally depraved, corrupted by sin. Man enjoys and loves sin. Kaya kung ganyan ang kalagayan ng tao, paano maliligtas yan? Paano lalapit sa Diyos yan? Paano lalapit kay Jesus Christ yan? Kailangan may gawin ng Diyos. Ilalapit niya yun. You see? Ngayon, nakita natin ang kalalagayan ng tao spiritually dead sa kasalanan. Walang pag-ibig sa Diyos, kundi naliligayahan at umiibig sa kasalanan. Na para may maligtas sa mga taong yan, kailangan gumawa ang Diyos ng paraan. So, ang ginawa ng Diyos siya ay humirang. Yun nga lang, hindi lahat. Hindi lahat eh. Meron siyang mga kinalugdan, pinili. At itong mga pinili niya at kinalugdan, ito yung tutubusin ng kanyang anak. So, yun. Ikatlo, particular redemption. Dahil ipinasya ng Diyos na ang ilang mga tao ay dapat maligtas, bilang resulta ng walang kondisyong paghirang ng Diyos, ipinasya niya na si Kristo ay dapat mamatay para sa mga hinirang lamang. Ang lahat ng hinirang ng Diyos at para kanino namatay si Kristo ay tiyak na maliligtas. Sinigurado ng Diyos yan, maliligtas sila. Kaya nga, predestined. Pag sinabing predestined, tinalaga, hindi na mababago yan. Pag itinalaga sa kaligtasan, in God's appointed time, maliligtas yan. Mangyayari ang kaligtasan yan, hindi pwedeng hindi. Dahil masisira plano ng Diyos eh. Meron bang Diyos na ang plano niya nasisira? Di niya napapangyari yung kanyang kalooban? Ay, hindi Diyos yun. Pagka ganun. Hindi natin kikilalanin Diyos yun. Dahil ang Diyos ng Biblia, makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang itinakda ay mangyayari. At walang sino mang makapagpapabali ng pasya ng Diyos. Walang sino mang makapagpapataob ng plano ng Diyos. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So yon. Pang-apat, irresistible grace. So yaong mga hinirang ng Diyos at tinubos ng kanyang anak na si Jesucristo ay dinala o inilapit niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng biyaya na hindi malalabanan at matatanggihan ng taong makasalanan. Kaya nga irresistible. Pag dumating na yung takdang panahon ng kaligtasan nung isang makasalanan na hinirang ng Diyos at tinubos ni Kristo, maliligtas yun. Lalapit yun, tutugon yun. Kaya ginagawa ng Diyos ang tao na handang lumapit sa kanyang anak na si Jesucristo. Ibig sabihin, kapag tumawag ang Diyos, tutugon ang taong makasalanan. Tutugon siya, hindi pwedeng hindi. Alright. Yan ang irresistible grace. Panglima, perseverance of the saints. Ano ang aral na ito? Ito yung aral na ang mga tiyak na hinirang ng Diyos at tinubos ng anak sa kanyang sarili sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay mananatili sa tamang pananampalataya. Ibig sabihin, walang sino man sa mga hinirang ng Diyos ang mawawala o mapapahamak. Sila po ay walang hanggang ligtas. Hindi mawawala ang kanilang kaligtasan. Never. At kasabay nun, sa katiyakan ng kanilang kaligtasan, na ang kanilang kaligtasan hindi mawawala, sila po ay magpapatuloy sa isang matuwid at banal na pamumuhay. Hindi sila magpapatuloy sa kasalanan. Sila ay magpapatuloy sa righteous and holy life. Sapagkat doon din sila itinalaga. So, hanggang sa katapusan ng kanilang pamumuhay, sila'y susunod sa Panginoon. Mamumuhay sa katwiran, sapagkat sila'y ginawa ng matuwid sa pamagitan ni Kristo, at mamumuhay sa sakdal na pamumuhay. Yun yung sinasabing preservation. They are being preserved by God through the Holy Spirit in holy life, in holy living, not in sin. So, hindi sila magpapatuloy sa kasalanan. Bilang tanda na tunay nga sila ay mga ligtas. So, yan po yung ating pinaniniwalaan.
Yan ang tinatawag nating the doctrines of grace. Now, listen mga kapatid, tayo po ay naniniwala na pinawawalang sala ng Diyos at kanyang binibigyang katuwiran ang kanyang mga hinirang batay sa merito at dugo o ng dugo at katuwiran ng Panginoong Kristo lamang. Sa pamagitan ng pananampalataya. At hindi po ito galing sa kanila. Na walang hanggang o walang pagsasaalang-alang sa mga pagsisikap o kaya'y kontribusyon ng makasalanan sa pagsunod at reforma. Tayo ay naniniwala na si Jesucristo na Panginoon sa pamagitan ng kanyang masunuring buhay at kusang loob na kamatayan na binili ng kanyang dugo ay nagdala at nagtatag ng isang ganap na kasakdalan o perpektong walang hanggang kaligtasan at katuwiran na mabisang tumutugon sa mga banal na hinihingi ng kautusan at katarungan ng Diyos. Kaya ang ganong katuwiran, mga kapatid, ay ibinilang o yung tinatawag na imputed sa mga hinirang ng Diyos, sa bayan ng Diyos, para sa kanilang tanging kaparaanan upang sila po ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Tanda natin, walang sino mang tao magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung hindi siya matuwid. At paano magiging matuwid ang tao? Sa sarili niyang katuwiran? Never. Hindi yan tatanggapin ng Diyos. Ang tanging katuwiran lamang na tinatanggap ng Diyos ay yung katuwiran ng kanyang anak. Amen. Na si Jesucristo. Kaya ang sino mang sumampalataya kay Kristo, yung katuwiran ni Kristo, ibibilang sa kanya at siya magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Bagamat di naman yung sariling katuwiran. Katuwiran ni Kristo yun. Ganun po yun. Kaya magiging katanggap-tanggap na siya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ito po yung eksklusibong paraan ng kaligtasan, no, na binalangkas ng Diyos. At itong eksklusibong kaparaanan ng kaligtasan ay nagpapakita na ang Diyos ay kapwa isang makatarungang Diyos at isang mahabaging tagapagligtas. Amen. Ito ang diwa ng ebanghelyo ng biyaya. Amen. This is the essence of the grace or the gospel of grace. Hallelujah. Acts chapter 20, basahin natin in verse 24. Ganito ang sabi. In Acts chapter 20, verse 24. Basahin ko sa King James Version. Sabi rito, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify," what? The gospel of the grace of God. The gospel of the grace of God. It is the good news of the grace of God. Na ito ay naririnig, na ito ay nalalaman, ito ay naunawaan, ito ay pinaniniwalaan, ito ay tinatanggap, at ito ay minamahal ng mga totoong iniligtas ng Diyos sa biyaya. Bakit? Dahil sila ay binigyan ng Diyos ng pananampalataya. Amen. Kaya hindi ho yan tinatanggihan, hindi yan itinatakwil. No? Tinatanggap yan, pinaniniwalaan yan. Okay. Now, banggitin na rin natin mga kapatid, ano ba pagkakaiba ng gospel sa doctrines of grace? Yung doctrines of grace ba, yan ba ang gospel? And the gospel is the doctrines of grace, vice versa. Yan ba'y synonymous? Okay, let us explain. Ang gospel, mga kapatid, no? Yan po yung tinatag na maganda, mabuti, at masayang balita ng kaligtasan ni Kristo. Sa pamagitan ng Ebanghelyo, ang sino mang sumampalataya ron ay maliligtas. Amen. Basahin natin ang Roma 1:16. Romans chapter 1, verse 16. Amen. Paul said, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." So tinawag ding gospel of Christ. "For it is the power of God unto salvation." You see, the gospel is the power of God unto salvation. No salvation without the gospel. Na para kanino? To everyone who believe it. Amen. To the Jew first,
and also to the Greek. You see, the gospel is the power of God unto salvation. Ngayon, ang ebanghelyo na ating tinanggap ay tinutukoy sa banal na kasulatan bilang pangakuhuyan ng Diyos ng walang hanggang kaligtasan na nakabatay sa mga merito ng pagsunod at kamatayan ni Kristo. Ang kanyang mismong katuwiran, yan ang ebanghelyo, na malayang ibinibigay sa mga hinirang ng Diyos or sa mga sasampalataya sa Kanya. Amen. That is the gospel. No? It is called the gospel of Christ. Why? Because Christ is the sum and substance of it. He is the author and He is the message of the gospel. Showing na walang sino mang maliligtas, walang sino mang makakarating ng langit, kundi sa pamagitan lamang ni Jesus Christ who died on the cross of Calvary. Na ang justification o yung pagpapawalang sala o yung pag-aaring ganap, ang isang makasalanan ay maaring maging walang sala, ariing ganap sa pamagitan ng merito ni Kristo na ginawa niya sa krus. Tingnan nyo analyze nyo. Sabi natin kanina, ang tao totally depraved, likas na makasalanan. Kaya ang tao, hindi siya makakapasok sa langit. Hindi siya karapat-dapat ng langit. Karapat-dapat siya ng impyerno sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaluluwang nagkasala ay hahatulan, mamamatay. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Yan ang masamang kalalagayan ng tao na pag hindi na-remedyohan yan, wala nang pag-asa. So, paano ngayon ang tao tatanggapin ng Diyos kung siya palilikas na makasalanan? Kinakailangan siya ay ariing ganap, justified or justification. Pawalang sala. O, paano ngayon yun? Paano mapawalang sala ang isang guilty? Na napatunayan ayon sa kautusan na karapat-dapat mamatay. Kaya nga kinanta natin kanina, the law said, die! Sa pamagitan ng kautusan ng Diyos, ang tao ay napatunayang guilty beyond reasonable doubt. Man has been proven in the court of heaven that he is a transgressor of the law. He is not a doer of the law. Meron siyang carnal mind that is enmity against God. And it is not subject to the law of God. Neither indeed can be. Yan ang tao, matindi, rebelde sa Diyos. So, paano mariremedyo nyo? Paano pawawalang sala ng Diyos yun? Kaya, sa pamagitan ng kanyang anak na si Kristo, yung hindi namerito ng tao, namerito ni Kristo. Amen. Siyang tumupad ng lahat ng kautusan. At yung hinihingi ng kautusan na kamatayan, ibinigay ni Kristo. Siya nagbigay noon, kaya nga siya namatay. Bagamat wala namang kasalanan. Amen. Siyang namatay. Para kanino? Para dun sa kanyang kinamatayan. Amen. Sino yun? Mga hinirang ng Diyos. Mga ibinigay ng Ama sa anak. Kasi dineclare na ni Jesus Christ siya, meron nang ibinigay ang Ama sa kanya Sa John 6:37, all that the Father giveth me shall come to me. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. May mga ibinigay ng particular, kaya nga particular redemption. Particular na mga tao sa anak para kanyang tubusin. Yung hindi nila nagawa, ginawa ni Jesus Christ. Amen. Kaya ang pagpapatawad at paglinis ng kasalanan, possible. No, it's not possible. Guaranteed. Ginarantya na ni Kristo na ang kanilang mga kasalanan ay pinawi na, nilinis na. Amen. Nung siya namatay sa krus. Kaya nga, it is finished There's a declaration of victory. Naganap na. Anong naganap na? Di yung kanilang kaligtasan. Kaninong kaligtasan? Di doon sa pinag-alayan niya ng kanyang buhay. You see, Jesus Christ purchased the salvation of God's elect. He actually purchased and paid it. Kaya bayad na yan Amen. I-claim na lang through the work of the Holy Spirit. Na magbibilib sila. So yun ang condition o
instrumentality para yung paid salvation makamtan. Faith in Jesus Christ. Ngayon, yung faith na yan, hindi rin naman galing sa tao yan. Bigay din ng Diyos yan. Tama po. Bigay din yan, gift yan. It is the gift of God. Amen. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Salvation is not of yourself. Salvation is not of myself. Salvation is not of anybody, but it is the gift of God. Yan ang gospel. Amen. So yung taong makasalanan, pawawalang sala, at kailangan kasi para maging katanggap-tanggap sa Diyos, hindi lamang pawalang sala, iabsuelto, na para bang hindi nagkasala, kundi dapat gawin ding matuwid. Maging justified, Amen. as if na wala siyang ginawang kasalanan. Paano mangyari yon? Through Jesus Christ. Through Jesus Christ. That is the only way para ang isang tao na katulad mo at katulad ko ay mapawalang sala at maging matuwid sa harapan ng Diyos. It's through Jesus Christ. And that is the gospel. You believe the gospel and you will be saved. Amen. You believe in Jesus Christ and you will be saved. Amen. That is the gospel. Now, the doctrines of sovereign grace. The doctrines of sovereign grace is not the gospel itself, but it springs from the gospel. The gospel of Jesus Christ is the gospel of grace. And the doctrines of grace is the essence of the gospel of grace. Amen. Tinawag ni Paul the gospel of the grace of God. You know why? Because it declares that the whole of salvation from first to last is all of grace. Amen. Apart from the works of man or the merits of man. So anong paniniwala natin sa doctrines of grace? Naniniwala din ba tayo na ang doctrines of grace ay gospel? Ang sagot ko dyan ay yes at saka no. Pastor, explain. No muna. Nasabi natin kanina na ang doctrines of grace is not the gospel itself, but it springs from the gospel. The gospel of Jesus Christ is the gospel of grace, and the doctrines of grace is the essence of the gospel of grace. Now, since the grace of God is called the gospel, and the gospel means what? Good news. Diba? Glad tidings. Glad tidings of what? The grace of God. Now, since na ang doctrines of grace ay about grace, it teaches about salvation by grace, and that is the reason why we consider the doctrines of grace as gospel. Bakit? Because it is the good news of the grace of God. Ibig lang natin sabihin, mga kapatid, since na ang doctrines of grace ay may kinalaman sa katuruan ng kaligtasan at tayo naniwala na ang kabuuan ng kaligtasan mula sa umpisa hanggang wakas, lahat yan ay biyaya, then the doctrines of grace is the gospel. It's the good news of salvation. I hope hindi kayo malito dyan, mga kapatid. Amen. Now, pinatunayan natin at nakita natin ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, ang banal na kasulatan, na ang doktrina ng biyaya ay mga katuruan ni Jesucristo. Right? Galing sa Ama yan, na itinuro sa Kanya ng Kanyang Ama. Hindi po ito galing kay John Calvin. Hindi po tayo naniniwala na ang katuruan ito ay galing kay John Calvin, isang reformador na protestante na nabuhay noong 15th century. At yan ay tinalakay natin yan last Sunday. Pinakita natin in the light of the Holy Scriptures na itong doctrines of grace, teachings ni Jesus Christ. Amen. Now, bakit natin tinawag na doctrines of grace? Ba't hindi tayo conforme sa Calvinism? Tinatawag natin itong doktrina ng biyaya sabagat itong language ng Bible. This is the language of the Bible. Hindi po tayo gumagamit ng terminong Calvinism sapagkat ayaw nga nating ma-identify na tayo po'y tagasunod ni John Calvin. No, sir. We are not followers of John Calvin. We are not followers of his teachings. We are followers of Jesus Christ and his teachings.
Kaya nga pinrove natin, pinakita nga natin in the light of the Holy Scripts, bago pa nag-exist si John Calvin, teachings na ni Jesus Christ yan. Amen. And who can argue with that? Who can beat that? No? Nakita natin last Sunday yan. So, tapos na tayo dyan. Bilang summary, nakita natin kung ano ang doctrines of grace, bakit natin tinatawag na doctrines of grace. Napatunayan natin na ito ay teachings ni Jesus Christ. Ito na yung pang-apat. Ito yung panghuli. Ano ang kahalagahan nito? Ba't natin tinuturo yan? Ba't masyado tayong mainit dyan? Bakit pagka tayo ay nagkakaroon ng mga Bible conferences, yan ang itinuturo natin? Ano ba importansya niyan? Ano ba ang significance ng doktrinang yan? Ano ba ang purpose ng mga doktrinang ito? Kailangan malaman natin yan sapagkat nakakalungkot, marami sa mga tinatawag o so-called sovereign gracers, sovereign grace Baptist, hindi nila alam kung anong significance yan. By the way, yan ang dahilan kung bakit tayo tinatawag na sovereign gracers. Kasi we believe in the doctrines of grace. Amen. Okay? Ayoko na ako itawagin Calvinist kasi hindi naman ako follower ni John Calvin. Alright? At hindi ako niwala na galing kay John Calvin yan. Galing yan kay Jesus Christ. Bigayan, turo yan sa kanya ng Ama at itinuro naman yan ni Jesus Christ sa kanya mga apostles at itinuro naman ng mga apostles sa lahat ng mga churches ng Panginoon. The doctrines of grace. So now, anong importansya at layunin nitong doctrines of grace? 4, mga kapatid, ang ipipresenta ko sa inyo. Una, ang mga doktrinang biyaya ay ang natatanging mga doktrina na pinakamahusay na makapagpapaliwanag ng mas malinaw at tama tungkol sa katuruan ng kaligtasan. Ako'y naniniwala, mga kapatid, na ang doktrinang biyaya ang tanging katuruan na makapagpapaliwanag ng malinaw at tama ng tamang kaligtasan. May nagtanong kasi sa akin na isa raw siyang sovereign gracer, pero tingin ko peke. Sabi niya, kayo ba ay naligtas dahil sa gawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus? O kayo ba ay naligtas gawa ng pagkaunawa ninyo sa tulip doctrines? Kumbirang tanong yan. Isang hangal na katanungan. Litin natin analyze niyo, mga kapatid. Sabi niya sa akin, kayo ba ay naligtas dahil sa gawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus? O kayo ba ay naligtas gawa ng pagkaunawa ninyo sa tulip doctrines? Now, ito ang sagot ko sa kanya. At ito po ang paniniwala natin, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, tayo ay naligtas sa biyaya at kaawaan ng Diyos. Sa pamagitan ng katubusang ginawa ni Jesucristo sa krus. Naligtas tayo batay sa merito ni Kristo at hindi po ayon sa merito ng ating mga nagawa. Hindi po tayo naligtas dahil sa pagkaunawa natin sa tulip doctrines, kundi sa pamamagitan ng tulip doctrines o doctrines of grace, ay mas lalong naging maliwanag sa atin ang kaparaanan ng kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa atin. Mas lalo lumiwanag. Mas lalo nating naintindihan. Mas lalo ho nating naunawaan ang katotohanan tungkol sa kaligtasan ng Diyos dahil sa doktrina ng biyaya. Sa madaling sabi, mga kapatid, dahil sa doktrina ng biyaya, nagkaroon tayo ng tamang kaalaman ng kaligtasan. At mas lalo po nating natiyak ang ating kaligtasan. At napatunayan na ang ating kaligtasan ay tama. Ibig sabihin na ayon sa banal na kasulatan. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa inyo ito, mga kapatid. Para sa tao ay maligtas, kailangan magkaroon siya ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Hindi pa pwedeng maliligtas ang tao kung wala siyang kaalaman ng kaligtasan. Paano yun? Wala siyang alam. Luke 1:77, basahin natin. Luke 1:77. Ano ang magiging misyon ni John the Baptist? Sinabi ho dito kung ano kanya magiging misyon. To give knowledge of salvation. You see? Unto his people by the remission of their sins. To give knowledge of salvation. A person, a sinner, in order for him to be saved, he must have the knowledge of salvation.
Pwede bang mas ibang tao na walang knowledge of salvation? Impossible. Maliban na lang kung gusto yun ng Diyos na maligtas yung tao yun without teaching him or telling him the knowledge of salvation. Kung gugustuhin niya. Pero hindi sa ganung paraan gumagawa ng Diyos. Bagamat we believe that God is sovereign, He can do whatever He pleases, He does as He pleases, only as He pleases, and always as He pleases. Pero meron siyang pamamaraan. For example, tanungin ko kayo, paano na-save si John the Baptist? Ha? Paano na-save? Eh, sabi ng Biblia, sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, kinasihan na ng banal na espiritu eh. Oh, di save na yun? Tama, hindi? Tama po. Oh. Paano ka pupuspusin ng banal na espiritu kung hindi ka paligtas? Di ba? He was filled with the Holy Spirit sa sinapupunan pa lang. So doon pala sa sinapupunan ng kanyang ina, iniligtas na siya ng Diyos eh. Oh, sinong makikipagtalo doon? Tutol ka doon? Di ba? Pero sa ganun bang kaparaanan palagi nagliligtas ang Diyos? Hindi. Kundi sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Amen. Yan ang kanyang ordained means. Alright? So, kailangan ipangaral ang Ebanghelyo para magkaroon ng knowledge of salvation. Ngayon ang tanong, kahit anong knowledge ng salvation, yung knowledge ng salvation ba ng mga Katoliko, tama ba yon? Yung knowledge of salvation ba ng mga iglesia ni Cristo, tama ba yon? Nakakapagligtas ba yon? Hindi. So hindi lahat ng knowledge, kahit anong knowledge, kundi knowledge of the truth. 1 Timothy chapter 2, ang sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Dapat truth, hindi tururut. Pag ang knowledge ng kanyang salvation ay hindi tama, hindi truth, tama ba yung salvation niya? Tama ba salvation? Pagka ang knowledge ay hindi truth, yung knowledge of salvation? Hindi. Hindi tama yun. Ngayon, kung mali ang kanyang salvation, save yun? Save ba yung tao na meron siyang maling kaalaman ng kaligtasan? You see? Hindi papasa yun. Dapat tama. At paano tatama yung knowledge of salvation? In the Word of God. Kaya nga si Timothy naligtas dahil sa scriptures. Bata pa siya, itinuro na sa kanya ng kanyang lola at nanay ang salita ng Diyos upang siya ay maligtas. Kaya dapat ang salvation according to the scripture. Listen, any salvation that is not according to the scripture is not true salvation. Kaya dapat may tama yan. Okay? Yan ang dahilan kung bakit tinuturo natin ang doctrines of grace. Para ang mga tao ay magkaroon ng tamang kaalaman pagdating sa kaligtasan. Pangalawa, ang mga doktrina ng biyaya ay nagpapaliwanag ng katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Nabasa natin kanina, pinaliwanag natin kanina, kinakailangan ng santa makasalanan na sumampalataya sa gospel ni Jesus Christ para ma-save. Ngayon, sa ating panahon ngayon mga kapatid, tandaan ho ninyo, yung mga so-called gospel na ipinipreach ngayon sa mga simbahan, sa mga pulpito, hindi po yan ang gospel ni Jesus Christ. That is a perverted gospel. That is another gospel. In Galatians chapter 1, may binanggit po si Apostle Paul about a false gospel. And I'm afraid mga kapatid, itong false gospel na ito, kalat na po yan sa ating panahon. In fact, that is the popular gospel, that is the popular preaching and teaching, and the popular belief ng mga taong na-deceive pagdating sa kanilang kaligtasan. Galatians chapter 1, verse 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. You see, look at the contrast. The grace of Christ unto another gospel. At kanina nakita natin na yung
the grace of Christ, that is the gospel of the grace of God. It is the gospel of your salvation. See? Ang gospel of salvation must be all of grace. Pag hindi na grace, that is another gospel. You see? Yung mga pinipreach ngayon, another gospel na yan. Now, by way of teaching the doctrines of grace, natutukoy nito kung aling ebanghelyo ang totoo at aling ebanghelyo ang mali o yung tinatawag na ibang ebanghelyo. Inilalantad ng mga doktrina ng biyaya ang katangian ng false, perverted, another gospel or polluted gospel. You see, the doctrines of grace can best explain the gospel that saves in a sound and biblical or scriptural manner. Paul said in Titus chapter 2 verse 1, Titus chapter 2 verse 1, sabi ni Pablo, speak thou the things which become sound doctrine. Amen. Pagka ang teaching about salvation mali, hindi yan sound doctrine. It must be sound doctrine. And the doctrines of grace, mga kapatid, is a very sound doctrine. Amen. I have no doubt about that. Sabi nga ni, I don't know kung a-agree kayo dito. Well, basahin ko rin para malaman nyo na may ganito palang statement si Charles Haddon Spurgeon, isang sikat na Baptist sa England noong 18th century. Sa kanyang aklat, Defense of Calvinism, tinagalog ko na para maintindihan natin. Sabi niya, ano ang hidwang pananampalataya o sa English heresy ng Roma? Kundi ang pagdaragdag ng isang bagay sa perpektong merito ni Hesukristo. Ang pagdadala ng mga gawa ng laman upang tumulong sa ating pagpapawalang sala. At ano ang hidwang pananampalataya ng Arminianismo? Kundi ang pagdaragdag ng isang bagay sa gawain ng manunubos. Ang bawat maling pananampalataya kung dadalhin sa bato ng pagsubok ay matutuklasan ng sarili nito. And then sabi pa niya, mayroon akong pansariling opinyon. Take note ha, ito'y pansariling opinyon ni Spurgeon. Hindi naman niya pinipilit na maniwala ang sino man sa kanya. Basta ito'y kanyang personal opinion na walang gaanong bagay na pangangaral ng Kristo at siya na napako sa krus, kundi kung hindi natin ipangangaral ang tinatawag ngayon na Calvinism. Ito ay isang palayaw na tawagin itong Calvinism. Ang Calvinism ang ebanghelyo. Maaaring hindi kayo mag-agree. Pero yun na kanya. Kanina, pinaliwanag na tayo, hindi naman Calvinism ang ating binabanggit, doctrines of grace. At sinabi natin na doctrines of grace, gospel din yan. In a sense that gospel means good news. And the doctrines of grace is about the good news of the grace of God in salvation of men. Kaya nga, the gospel of the grace of God. Let me continue. Ang Calvinism ang ebanghelyo at wala nang iba pa. Hindi ako naniniwala na may pangangaral natin ang ebanghelyo kung hindi tayo mangangaral ng pag-aaring ganap sa pananampalataya nang walang mga gawa. Ni malibang ipangaral natin ang soberanya ng Diyos sa kanyang dispensasyon ng biyaya, ni malibang ipagdakila o itaas natin ang hinirang, hindi nagbabago, walang hanggan at nananaig na pag-ibig ng Panginoon. Sa aking palagay, hindi natin maaaring ipangaral ang ebanghelyo maliban kung ibabatay natin ito sa espesyal at partikular na pagtubos ng kanyang mga hinirang at piniling mga tao na isinagawa ni Kristo sa krus. Hindi ko rin maunawaan ang isang ebanghelyo na nagpapahintulot sa mga banal na tumalikod pagkatapos silang tawagin at nagpapahintulot sa mga anak ng Diyos na masunog sa apoy ng kapahamakan pagkatapos na minsang sumampalataya kay Jesus. Ang ganitong ebanghelyo ay kinasusuklaman ko. Para kay Spurgeon, hindi may paliliwanag at may tuturo ang tamang ebanghelyo kung hindi tuturo yung doctrines of grace. Kasi yung doctrines of grace ang nakapagpapaliwanag ng tama.
tungkol sa tamang ebanghelyo. And I agree. Pangatlo, ano ang silbi, significance, purpose ng doctrines of grace? Ang mga doktrina ng biyaya sa pamamagitan ng tiyak at tumpak na katotohanan nito ay nakikilala ang tunay na kaligtasan sa huwad. Nakakalungkot sabihin mga kapatid sapagkat sa ating panahon ngayon marami nang na-deceive. Marami na ang nadayat na linlang pagdating sa kanilang kaligtasan. Akala na sila ay safe pero hindi. Pag sinukat mo, sinubok mo, tinest mo, yung kanilang paniniwala at yung sinasabi nilang kaligtasan ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos, kapos, pumalayo sa katotohanan. That is the sad truth. Na dapat ma-realize ng lahat. At bakit nagkaganon? Kasi nga, kasalanan niya ng mga bulang pastor at mga mangaral na nagtuturo ng kamalian pagdating sa kaligtasan. Wala silang tamang kaalaman ng kaligtasan. Nasabi ko na kanina, pinaliwanag na natin mga kapatid at bibigyan ko ulit ng diin, hindi makatatamo ng kaligtasan ng isang tao kung wala siyang kaalaman ng kaligtasan. At dapat tamang kaalaman ng kaligtasan. Kasi kung hindi tamang kaalaman, hindi tamang kaligtasan. At kung hindi tamang kaligtasan, hindi yun saved. Hindi ligtas yun. Alam nga naman, lukuhin natin yung tao. Saved ka nga. Sabihin natin totoo, sabihin natin sa Kanya ang tamang aral ni Kristo. Hindi tayo humuhusga. Ang Biblia ang humuhusga sa ating lahat. See? Alam namang maniwala ako na ako'y saved, pero hindi naman pala talaga ako saved. Di, bandang huli, sa impyerno din pala ako. Di ba nakakatakot yun? Kaya nga itinatama natin mga kapatid. Yan. Tandaan nyo mga kapatid, ito sasabihin ko sa inyo, tanging dalawa lamang ang magiging effect para sa isang totoong elect ng Diyos kapag ang doctrines of grace ay tinuro sa Kanya. Dalawa lang. Number one, pag itinuro sa Kanya ang doctrines of grace, mas lalo niyang mako-confirm ang Kanyang salvation. Kahit nasabihin na natin nung una, nung narinig niya ang gospel, wala siyang kaalam-alam tungkol sa election, predestination, particular redemption. Maaaring hindi pa niya alam yun eh. Ang alam lang niya, yung gospel about Jesus Christ at kung anong ginawa ni Kristo sa krus. But you know what? Pag itinuro sa kanya yung doctrines of grace, lalo niyang mapapatunayan na siya ay saved. Kasi malalaman niya na siya pala elect ng Diyos. You see? Lalong mako-confirm niya, ako pala elect. Kaya pala ako na-save before the foundation of the world. Pinili na pala ako ng Diyos. Di ba? Yung doktrina ang magbibigay sa kanya ng kagalakan, ng kasiyahan, ng pagpupuri, higit at malalim na pagpupuri sa Diyos. Nalaman niya na, hindi pala siya ang pumili kay Kristo. Si Kristo o ang Diyos ang pumili sa kanya. Hindi na tama. Kala niya siya pumili kay Kristo eh. Hindi pala. Ikaw pala, Diyos ang pumili sa akin. Kahit na ako isang makasalanan na hindi karapat-dapat. At bakit mo ako pinili? Dahil sa iyong biyaya. By the way, what is grace? What is grace? Ang popular na definition, grace is unmerited favor. Amen. Now, if grace is unmerited, then none can claim it as their right. Tama? If grace is unmerited, pabor na hindi na may merito ng tao, then walang sino man ang makapag-claim o makapagsasabi na may karapatan siya sa biyaya. Wala. If grace
is unearned and undeserved, then none are entitled to it. Now, if salvation is by grace, the free gift of God, then none can demand it. You see? Now, if salvation is the gift of God, then He bestows it on whom He pleases. Na-realize ba natin yon? Sinasabi natin ang salvation gift. Tapos ang tao, may karapatan sa gift? Hindi ha. Walang karapatan. Ang gift, ang pagbibigay ng gift, nakasalalay yan sa magbibigay kung kanino niya ibibigay yan. Amen. Kaya nga mapalad yung nabigyan eh. Eh yung hindi nabigyan, may reklamo? Pwede ba siyang, bakit ako hindi mo binigyan? Bakit? Anong claim mo? Undeserving nga eh. What do you deserve para bigyan kita? Oh. Eh bakit siya binigyan mo? Karapatan ko yun. Amen. Diyos ako eh. Eh di ba wala din naman siyang karapatan? Kaya nga binigay, hindi batay sa karapatan. Tanda natin, ang kaligtasan hindi batay sa karapatan ng tao, kundi batay sa karapatan ng Diyos. Siyang may karapatan kung sino ililigtas niya. Wala tayong karapatan. Wala tayong may didiman sa Diyos. Lahat tayo nagkasala. We deserve hell. Yan ang hindi naintindihan ng karamihan eh. Kasalanan kasi nga yan ng mga bulampas at mga mangara, hindi na ipaliliwanag ng mabuti. Para bang lumalabas pa yung tao eh, may karapatan sa Diyos eh. Deserving niya anumang bagay? Wala. Ito lagi ko sinasabi mga kapatid sa preaching ko. Nung ang tayo nagkasala, nung si Adan at si Eva ay nagkasala, yung unang mga tao na buhay, laban sa Diyos nagkasala sila, na forfeit na nila ang lahat ng kanilang spiritual privileges. Forfeited. They did not deserve any good thing from God. Lagay niyo yan sa ating mga isipan. Lagay mo yan sa isip mo. You don't deserve any good thing from God. Lalo pa salvation, deserving mo yun? Anong deserving ng tao? Death. Punishment. Kaya nga, the law said, die! You are a rebel against God. You are a transgressor of God's holy law. You, sinner, you deserve to die. You don't deserve any good thing from God. Ngayon, dahil sa katotohanan yan, sa kabila ng lahat niya, iniligtas tayo ng Diyos. Ang bihira yan. Pinatawad ka sa mga kasalanan mo. Amen. Na hindi ka naman karapat-dapat. Ito pa matindi, ginawa ka pa niyang anak. Ang bihira. Inampun ka pa. Hallelujah. At binigyan ka pa ng buhay na walang hanggan Amen. at langit. Amen. Bakit niya ginawa yon? Lahat yan ay Biyaya. biyaya. Hallelujah. Amen. So, You see? Yan ang doctrines of grace. Yan ang tinuturo ng doctrines of grace. Kailangan paliwanag natin yan. Wala tayong may pagmamalaki at pagmamayabang sa Diyos. Kasi pag ako nakakarinig ng mga testimony, ako'y naligtas kasi tinanggap ko si Kristo. Ganun. So utang na loob pa ni Kristo sa iyo, tinanggap mo siya. Ang bihira. Kasi ako'y nagsisi. Kasi ako'y sumampalataya. Adi, palakpak sa iyo. Ako naligtas kasi kinahabagan lang ako ng Diyos. Naawa lang ang Diyos sa akin. Kaya ako naligtas. Sa totoo lang, hindi naman ako karapat-dapat niligtas niya. Karapat-dapat ako ng impyerno. Naawa lang ang Diyos sa akin eh. Ganun po ang kaligtasan ni Pablo. Tingnan si Pablo, basahin yung testimony niya. Lahat ng testimony ni Pablo, ano dinadakila ni Pablo? Hindi sarili niya. Hindi yung ginawa niya kay Kristo, kundi yung ginawa ni Kristo sa kanya. Yung ginawa ng Diyos sa kanya. Nakasumpong lang siya ng biyaya at awa. Mercy at grace ang binibigyang diin ni Pablo sa kanyang buhay. Hindi nga siya karapat-dapat na maging apostol. Sabi nga niya
Di nga siya karapat na tawagin apostol. Bakit? Inusig ko iglesia eh. Pero sabi niya, I am what I am by the grace of God. Chief of sinner, oh. Tawagin mo ba naman sarili mo, chief of sinner? Ikaw na. Sa lahat ng napakasamang tao, ikaw na ang pinakamasama. Amen. Pero paano naligtas yung pinakamasamang yun? Sa biyaya. Amen. You see? Undeserving grace. Nakasumpong lang si Pablo, nakasumpong lang ako at ikaw ng biyaya ng Diyos. Napakapalad natin. Amen. Thank you, Lord. Napakapalad natin. Pwede naman iba piliin niyo. Nagpasang ka. O ikaw, liligtas kita. Ikaw, alis dyan. Ikaw, alis dyan. Ikaw, liligtas kita. Parang bulok na kamatis yan eh. No? Tumpok na kamatis na puro bulok. Dumating yung napakagaling na chef. Out from those bulok na kamatis, pakikinabangan pa rin niya yun. So pumili siya, 1, 2, 3, 4, 5. The rest, bulok na naman yun eh. Tapon na yun. Tapon na yun. Bulok na naman yun. At kaya naman sila naging bulok, kasalanan naman nila. So itong 5, ginayat niya. Niluto niya. Nakabuo siya ng isang napakasarap na putahe. Kahit bulok na. Sa galing eh. Yan yung electing grace na kinanta natin kanina. Election of grace. Bakit pinili? Because of grace. Romans 11:5. There is a remnant according to the election of grace. See, grace na naman. Kaya ang grace, hindi lang saving, electing. Basahin nga natin yung Romans 11:5. Kasi may ganong terminology. Yung kinanta nating electing grace, biblical yun ha. Kaya kakanta tayo ng mga himno na dapat biblical. Yung hindi biblical, tabi natin yon. Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. Ano ibig sabihin yan? Pinili dahil sa biyaya. Batay sa biyaya na hindi na may merito ng tao. Di ba napakagandang doktrina yan? Di ba sound doctrine yan? Amen. Bakit nagtataka ako? Bakit ang mga Armenian ayaw nila dyan? You see? Ako Bible Baptist ako dati. Armenian. Armenianism ang paniniwala ko. Hindi tinuro sa akin yan. Hindi ko alam yan. Walang nagturo sa akin yan. Pero all the while, akala ko, save ako. Kaya ito yung pangalawang epekto. Pag itinuro yung doctrines of grace, una, kung totoong elect, mas lalo niya mako-confirm ang kanyang salvation. Nalaman niya, elect siya eh. Chosen before the foundation of the world, biro mo yun. Pangalawa, malalaman niya na hindi pa talaga siya saved. Yun ho ang nangyari sa akin. Ang tagal-tagal ko ng Baptist, 8 taong gulang pa lang ako, Baptist na po ako. Lumaki ako sa Baptist, kumbaga sa Katoliko eh. Laki na ako sa seminarista, seminarista ako. Halos lahat ng mga tungkulin sa simbahan, hawakan ko eh. Name it. Preacher, Bible study leader, choir conductor, choir member, jeepney captain. Nanunundo kami ng mga bata. Presidente ng Junior Young People's Group, presidente ng Senior Young People's Group, lahat yan. Assistant to the pastor. Isa lang ang posisyon na hindi ko nawakan, maging pastor's wife. Joke lang. Bira, no? Ibig sabihin mga kapatid, laki ako sa Baptist. At 7 taon na akong nagpapastor. Pero hindi pa pala ako ligtas. Pinaalam sa akin ng Diyos. Lahat ng alam mo, head knowledge lang yan. Wala pa akong ginagawa sa puso mo. Wala pa.
External lang lahat yan. Yung internal, hindi pa. Luma ka pa rin. Hindi ka pa bagong nilalang kay Kristo. Nung dumating itong katuruang ito, doktrina ng biyaya, doon ko na-realize. Lalo na yung God's sovereignty, mga kapatid, ang bira. May pinaunawa sa akin ng Diyos yan. Sabi ko, Panginoon, hindi ko pa pala kayo kilala. Pero mo 7 taon. 7 taon na ako nagpipreach. Hindi ko pa pala kilala yung Diyos na pinangangaral ko. Ang bihira. Oh, magtaka kayo. Yun ang totoo. Oh, yun talagang karanasan ko eh. Amen. Sino magkakapag-refute nun? Salamat sa Diyos. Sa katuruan ito, naliwanagan ako. Salamat sa biyaya. Biyaya talaga ng Panginoon. Simula noon, lahat ng mga naturuan kong mali, pinuntahan ko. Magbabayad ako. Kasi naturuan ko sila ng mali. Mananagot ako sa kanila. Maski nung binata pa ako, yung mga naging kasama ko, mga young people, na mga nasiran ko, naturuan ko ng mali, pinuntahan ko yun. Tinuro ko sa kanila yung tamang katuruan ng kaligtasan. Tamang kaalaman ng kaligtasan. Kasi kung ako hindi siya, paano sila? Diba? Di sila rin. Ganun din. Totoo yun. Tinangka ko rin to i-share sa mga kaibigan ko, mga kasamahan kong pastor. Alam nyo, sa halip na natuwa sila sa ganda ng katuruan, nagalit. Iba ka na, Norman! Saan mo napulot yan? Ang bihira yan. Sabi ko, paano ako naging iba? Abasa, iba ka na. Tinry ko na i-share sa kanila. Hindi na ako binigyan ng pagkakataon eh. Ayaw nila. Sama-sama ng loob ko. Kasi tinadyakan nila ako. Pinalayas nila ako. At pinatalsik nila ako sa fellowship. Mga kaibigan ko pa naman yun. Bata pa kami. Magkakasama na kami. Sa pambira itong mga pastor na to. Mga pastor kaya talaga to? Ba't ganito mga ugali to sa sama? Sabi ko, kung ako mali para sa inyo at kayo ang tama, edi tulungan nyo ako. Sagipin nyo ako, mali ako eh. Paliwanagan nyo ako. Ayaw akong paliwanagan eh. Kung sila tama ah. Di ba? Dapat ganon. Kung totoong may pag-ibig sila. Kung totoo silang mga mangaral ng Diyos. Kung sila ang nakakaalam ng tamang kaalaman o doktrina, di tulungan nila ako. Mali ako eh. Nabubulagan ako eh, di ba? Wala eh. Ang ginawa eh, tinadya ka na. Malis ka rito. Iba na doktrina mo. Hindi na alam itong doktrina. Ito nga, mga doktrina ng mga ninunong Baptist nun eh. Amen. Hindi ba nila alam yan? Wala pa nga si John Calvin eh. Doktrina na yan ng mga Anabaptist. Deceive, Pastor. Oh. Deceive. Di ba? Deceive eh. Kaya ngayon ang sinasabi natin, yung tinuturo natin mga kapatid eh. Mga katuruan to ni Jesus Christ, ipinasa lang ho yan. Amen. Galing sa Ama, binigay sa anak, at ang anak naman itinuro sa kanyang mga alagad, at yung mga alagad naman itinuro sa mga iglesia ng Panginoon. Amen. Salamat tayo, dumating sa Pilipinas. Thank you, Lord. Dito sa church na to. Amen. Marami pa mga churches dito, San Pablo, hindi nila nalalaman yun. May mga tinangka na akong puntahan, i-share to, wala, sarado, mga isipan, sarado, ayaw. Nakalak, Pastor. Ha? Nakalak. Nakalak. Nakalak, nakakandado. Hindi naliwanagan, di ba? Walang enlightenment. Tapos sabihin, save. Hindi papasa sa teachings ng Bible eh. Kaya tayo lagi ang batayan natin Biblia. Ito ang ating pamantayan eh. Ito ang panuntunan natin pagdating sa paniniwala, salita ng Diyos. Hindi tayo magkakamali mga kapatid. So dalawa lang. Either makonfirm mo ang salvation mo, save ka nga, elect ka, nalaman mo, elect pala ako, chosen by God. Before the foundation of the world, salamat ko Diyos, salamat. Or, naitamang mali mong paniniwala, nalaman mong hindi ka pa pala talaga saved. Salamat. Itinama ka ng Panginoon. Kaya walang pangatlong response. Wala. Walang middle ground. Wala. Meaning, walang rejection. Yun yung pangatlo eh, ni-reject.
Walang rejection sa teachings ni Jesus Christ pagdating sa kaligtasan para sa mga elect. Kapag ni-reject, ano yun? Hindi totoong saved. You see? Kaya nga mga Armenians ay hindi saved. Para sa atin. O kaya, kung medyo masakit yung ganung statement, duda tayo sa salvation nila dahil ayaw nilang tanggapin at ayaw nilang paniwalaan ng mga katuruan ni Jesus Christ. Tandaan nyo mga kapatid, walang sino mang elect ng Diyos ang tatanggi o magtatakwil sa aral ni Kristo. Lalo na sa doctrine ng unconditional election. Ang bihira. Tinuro na sa'yo na ikaw elect. Ang bihira nagalit. Nagalit pa. At sasabihin, ako lang ang saved na hindi elect. Ha? Sabi ng Bible Baptist pastor yun. Siya lang daw ang saved na hindi elect. Kasi galit siya sa doctrine ng election, whosoever will siya. Hindi naman yan magkakontra. At ba pinag-aaway yung whosoever will at saka election? Pareho nasa Bible yan. Hindi lang naintindihan. Meron ba namang saved na hindi elect? Tanungin ko kayo mga kapatid. Sino ba masasave? Yung elect o hindi elect? Yung hindi elect, may pag-asa bang masave yun? Ha? Ngayon kung totoo kang elect, itinuro sa iyo yung doctrine of election, dapat masaya ka. Amen. Hindi nagalit eh. Galit na galit. Katulad ng mga kasamahan ko mga pastor, galit na galit sa doctrine. Tapos ito pa, mga peking sovereign gracer na naniniwala na meron din daw elect na Armenian. Ha? Yung Armenian nga, hindi nga niwala sa election, paano mo sabing elect yun? Kaya hindi tayo nagtuturo, mga kapatid, na para ma-save, kailangan paniwalaan yung doctrines of grace. Hindi! Ang sinasabi natin, ang totoong save, maniniwala siya sa doctrines of grace. Bakit? Kasi yan ay katuruan ni Jesus Christ. Naunawa natin mga kapatid. Sabi nga ni Arthur Pink, ang ganda nitong share ko lang sa inyo mga kapatid. May kaunti pa akong oras. Pagbigyan nyo na. Yan. Si Arthur W. Pink, isa ito sa mga, kahit patay na naging mentor ko Kahit patay na. Marami akong natutunan sa kanya. Ito advice niya sa isang lalaki na ang pangalan ay Lowell Green sa kanyang Letters of A.W. Pink. Meron silang, siguro si Lowell Green may tinanong siya o meron siyang nabanggit kay Pink nung siya'y sumulat tungkol sa dalawang babae. Si Mrs. C. Cluhan at saka si Miss Elliot. Nabanggit ni Lowell Green. So sabi ni Arthur Pink, nung siya'y sumagot dun sa sulat, sabi niya, first, suffer me to point out that you get on to very dangerous ground when you attribute a Christian's doubts to the devil. Delikado yan pag inattribute mo yung doubt, yung doubt ng Kristiyano sa diablo. Kasi sabi niya, often they are to be ascribed to the Holy Spirit, withholding His comfort because He has been grieved. Further, I think you need to be more cautious and conservative when you say, she has been a child of God for some years. It is much safer to say, who seems to have given good evidences of being a child of God. All is not gold that glitters. God's flock is a little one. No doubt, some of Gypsy Smith's, evangelist yun, pangalan ni Gypsy Smith. No doubt, some of Gypsy Smith's converts will experience a thorough outward reformation, quit swearing, quit movies, betting, and attend regularly. And their Christian friends will be fully assured it was a genuine conversion. But
Let a true servant of God come and preach election to them, and they will soon evidence the character of goats. I cannot agree more than this, mga kapatid. Sapagkat ako rin personally, sa aking karanasan, napatunayan ko yan. Through the doctrines of grace, nalaman ko kung sino mga goats at kung sino ang sheep. Yun po yung pang-apat eh. Through this, mga kapatid, no, ang doktrina ng biyaya ay ang ating biblikal na otoridad sa pagtukoy kung sino ang tunay na ligtas at kung sino ang hindi. Ito po ang ating otoridad sa pagtukoy ng pagkakaiba sa pagitan ng tunay na propesyon at huwad na propesyon ng pananampalataya. Bakit natin nasabi na mali ang salvation ng mga Armenians? Dahil sa doctrines of grace. Ang totoong tupa ng Panginoon Kristo, pag itinuro mo ang aral ni Kristo, pakikinggan niya. Tatanggapin niya, mamahalin niya. Hindi niya i-reject. Pag ni-reject, kambing yun. Yun ang totoo. Makikilala niyong puno sa kanyang bunga. My sheep hear my voice, Jesus said, and I know them, and they follow me. Sinabi na rin ni Jesus Christ, ayaw niyong maniwala sa akin sapagkat hindi ko kayo mga tupa. Basahin nga natin yon para makita natin mga kapatid. John chapter 10. Yung mga hindi tupa ni Jesus Christ, hindi maniniwala. Yung mga totoong tupa, maniniwala. John chapter 10 verse 26. But ye believe not because ye are not of my sheep. You see? As I said unto you. 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yan ang totoong tupa. Nakikinig. Tatanggapin niya ang aral. Hindi pwedeng sumampalataya kay Kristo para sa kanyang kaligtasan. Pero itinatakwil naman yung aral ni Kristo. Pwede ba naman gano'n? Hindi pwedeng gano'n. Okay. Conclude na natin. Ayoko na maging part 3 pa ito. So, itinanong natin simula ng ating pag-aaral, no? Ang Doctrines of Grace by katuruan ni John Calvin, ang protestanteng reformador noong 15th century, ito ba ay out of his own making? Ito ba ay out of his own imagination or invention? O ang mga katurong ito ay katuruan ni Jesus Christ? Dapat masettle yan once and for all, lalo na sa kampo ng mga so-called Sovereign Grace Landmark Baptists. Nakakalungkot, may mga so-called Sovereign Grace Baptists naniniwala na ang Doctrines of Grace ay teachings ni John Calvin. Ito daw po ay isang system of belief na ginawa ni John Calvin. Nakakalungkot. Kaya para sa akin, di totoong sovereign gracer yun eh. Doon na nga lang sa Synod of Dort na pag-aralan natin mga kapatid, noong 1619, nireject nila ang Arminianism. Bakit? Anong kanilang dineclare? Heresy yan, sabi nila. Bakit heresy? Because it is contrary to the scriptures. Hindi nila sinabing heresy yan. Bakit? Because it is contrary to the teachings of John Calvin. Hindi nila sinabi yan. Napakaliwanag doon sa kanilang declaration. Heresy, this is contrary to the teachings of the scriptures. Tapos sasabihin mo, sovereign gracer ka, tapos naniniwala ka na ang Doctrines of Grace ay isang system of belief na nilikha ni John Calvin? Shame on you. Shame on you. Kaya hindi tayo gumagamit ng tulip. Hindi tayo gumagamit ng Calvinism. Ngayon, kung mayroong iba, ginagamit nila yan, okay lang eh. As long as naintindihan nila yung ating paninindigan at paniniwala. Kung sila, gusto nilang gamitin yan, nasa sa kanila yun, bahala sila. Pero tayo bilang iglesia ng Panginoon, hindi tayo gagamit yan.
See? Tayo'y naniniwala ng doctrines of grace ay mga aral ni Jesucristo at hindi ni John Calvin. At napatunayan na natin yan. Dapat kasi bilang sovereign gracer, kaya mong patunayan na ang teachings talagang ito ay teachings ni Jesus Christ. Dahil kung hindi ka totoong sovereign gracer. Huwag mo tawagin sarili mo sovereign gracer ka. Hindi mo kaya patunayan na yan ay katuruan ni Jesus Christ. Wala pang Arminianism noon eh. Doctrines of grace ng original teachings ng mga Anabaptist eh. In fact, noong 1120, ang mga Waldenses na considered as Anabaptist sa kanilang confession of faith, they believe in the doctrine of election. 1120 yun ha. Kailan nagsimula ang Arminianism? 15th century? 16, going to 16. Ngayon, kung ang doctrines of grace ay makaturuan pala ng Jesus Christ, bakit tayo paniwalaan niya ng mga Arminians? Mga Arminian Baptists, Arminian Pentecostals, Arminian Protestants. Kung ang doctrines of grace ay mga katuruan ni Jesus Christ, mayroon bang dahilan ng mga Arminians para tutulan yan? Kung sila ay totoong sumampalataya kay Kristo at sa kanyang mga salita, kung totoong sila ay mga saved, bakit ayaw nilang paniwalaan yan? Yan ang tanong ko eh. Ba't nire-reject nila yan? Tatawagin pa, doktrina daw ng demonyo. Turo ni Kristo, doktrina ng demonyo. Ano ka ba naman? Hindi ka kay Kristo, sa demonyo ka. Turo ni Kristo, tatawagin mo doktrina ng demonyo. Sige, patunayan mo doktrina ng demonyo yan. Wala namang problema eh. Patunayan mo lang. Tayo, pinatunayan na natin last Sunday kung ano ang doktrina ng demonyo. Ang doktrina ng demonyo, puro kasinungalingan. Wala sa Bible. Kasi ang demonyo, sinungaling. Ama ng kasinungalingan. Yan ang doktrina ng demonyo. O sige, patunayan mo na yung doctrines of grace galing kay Satanas. Turo ni Satanas yan. Sige nga, challenge. Diba mga kapatid? Tayo na paniwalaan to, sa halip, kinokontra pa. Ito ba ang palatandaan ng santunay na pagsampalataya kay Kristo? Sumasampalataya daw sila kay Kristo, pero yung mga aral ni Kristo, ayaw nilang tanggapin. Ang tunay, tingnan nyo na sumasampalataya kay Kristo, ay tinatanggap at nagpapatuloy sa kanyang mga aral. Kailangan magpatuloy. John 8:31, if you continue in my word, dapat nagko-continue, then you are my disciples indeed. Paano? Hindi nag-continue, nireject nga. Disciple yon? Totoong save yon? Christian yon? Dapat nagko-continue unto the end. Hindi lang nag-a-abide kay Jesus Christ, kundi nag-a-abide din sa kanyang word. My words abide in you. Yun ang totoong mga alagad ni Jesus Christ. Finally, yung 2 John 1:9, napatunayan natin ayon sa liwanag ng salita ng Diyos ng doctrines of grace ay mga aral ni Kristo. Ngayon, ang sabi ng ating teksto, whosoever transgresseth, meaning to go contrary, to violate, and abideth not in the doctrine of Christ. Tingnan nyo hindi na nga nag-a-abide sa doctrine of Christ, tinatransgress pa. Ito ang gaano katindi yan. Tinatransgress pa kinokontra pa, nilalabanan pa Dapat nga mag-abide Ano sabi ng Bible? Hath not God. Hath not God. Meaning, wala siyang true knowledge of God. You see? Save yung walang true knowledge of God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. May God bless the message in our hearts. Amen. Tayo po'y lumulog sa Diyos, panalangin. Tayo po'y lumuhod. Dakilang Diyos na banal, kataas-taasan, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong aral na pinahayag sa amin. Napakaganda ng iyong katuruan, Panginoon Diyos.
Napakapalad namin na ito po inyong pinahayag sa amin. Yan ay dahil po sa inyong biyaya. Nakasumpong kami ng biyaya sa iyong paningin. Pero sino ba naman kami, Panginoon Diyos? Kami mga munting kawan lamang. Walang halaga sa paningin ng sanglibutan. Pero pinahalagahan po ninyo. Maraming salamat. Salamat sa mga aral na ito. Salamat sa mga katotohanan ito, Diyos. Naway marami pang makaalam ng katotohanan ito. Kalugdan niyo po na gamitin ang iglesia nito, O Diyos, sa pagpapalaganap ng tamang aral ni Kristo at ng mga apostol. Kalugdan niyo po na pagpalain ng munting kawan ng Panginoon Jesus. Amen. Gamitin niyo kami sa anumang kaparaanan na nais niyo, Panginoon Diyos. Gawin niyo po kami karapat-dapat. Salamat po sa aming mga following, sa Tito Jen at sa kanyang husband, nakarating, napakinggan ng mga mensahe ko. Panalangin namin, gabayan sila ng Diyos, lead sa truth, that will set them free. Kailangan po namin na mahabag kayo sa kanila, tulungan niyo po sila bilang isang family, na mahanap nila ang tamang landas tungo sa inyo, Panginoon Diyos. Ganun din ang aming mga mahal sa buhay, pinagpipray namin ang kanilang salvation. Na sila rin sana, Ama, maliwanagan, malaman nila ang tamang aral pagdating sa kaligtasan. Pinagpipray namin na sila makasumpong ng biyaya sa iyong paningin na nagdadala ng kaligtasan. Maawa kayo sa kanilang mga kaluluwa. Magabagin niyo ang kanilang mga puso, Panginoong Diyos. Madama nilang kabigatan ng kanilang mga kasalanan. Buksan niyo ang kanilang mga mata upang makita nila ang kanilang kahumihan, kasalanan, kasamaan, at makita nila ang pangangailangan nila sa inyong anak na si Jesus Cristo, Amen. ang Panginoon tagapagligtas. Amen. Dalangin po namin, O Diyos, salvation ng aming mga pamilya, salvation ng aming mga magsabuhay, mga kaibigan, mga kakilala, O Diyos, maawa kayo sa mga kaluluwa nila. Amen. Patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Patuloy po kaming pagpalain sa maghapon, sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod sa inyo. At yung mga kapatid po namin na hindi po nakarating ngayon, makarating na mamaya, at sama-sama kami muli nasasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Ang natin ito po, O Diyos, ay aming pong dalangin, papuri at pasalamat. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Amen. Awitin natin ang doxology. Sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ang ating banal na pagtitipon, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Mamaya po ay ang ating pong pananambahan muli at banal na hapunan. Lahat po ng mga kaanib ng iglesia, please come. Thank you. Amen.